guys, good morning. So nandito ako ngayon sa bahay, reading Hebrews o Hebreo chapter 12. Ang ama natin ay Diyos. So gusto niyo ba malaman guys yung binasa ko? Tara, come on. I-search, basahin natin. Ama natin ang Diyos. Sabi sa chapter 12 ng Hebreo. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi isa riyan, pinarurusahan tayo ng ating ama sa laman at dahil dito'y ginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu, ang Diyos sa Ama, upang mabuhay tayo compare sa ating Ama sa lupa? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Hallelujah! So ano ang mga babala at mga tagubilin according to Hebreo 12 verse 12? Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ninyo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdanin man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo, sumama at magkagulo at makahawa pa sa iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau, ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok na Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon sa pagsasalita sa kanila. Sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito, ang sino man tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Nang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binibilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Hallelujah! Kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita
Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa, ngunit pinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, yung may paggalang at pagkatakot, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy, nakatutupok. Ano ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos? According to Hebreo chapter 13 verse 1, magpatuloy kayong nag-iibigan, hallelujah, bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na hindi nila nalalaman. Dumayan ninyo ang mga nabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hallelujah, ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin na mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito ay wala namang natamong kapakinabangan. Tayo may isang dambana at ang mga saserdote naglilingkod doon sa sambahan ng mga Hudyo ay hindi maaaring makasalo sa haing naririto. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng dakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan upang ihandog bilang hain dahil sa kasalanan, ngunit ang mga katawan nito ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng pintong bayan upang malinis niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magbata rin ng makadusta ang kanyang tiniis, sapagkat rito sa lupa ang palagi ang bayan natin at ang pinahanap natin ang bayang masusumpungan sa panahong darating ang langit. Hallelujah! Kaya't lagi tayo maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah! Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami. Masasabi namin sa inyo na malinis ang aming budhe at hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hallelujah! Hindi sa lahat. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo ako'y makabalik agad sa inyo. So, ang panalangin, ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ng siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob ninyo, niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesus Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. So, ang panghuling pangungusap ni Pablo sa Hebreo, sa mga taga-Hebreo, mga Hebrews, hinihiling ko mga kapatid na mataman ninyong pakinggan ang mga pangaral ko sapagkat maikli lamang naman ang sulat kong ito. Ibig ko malaman ninyo na nakalaya ng ating kapatid na si Timoteo at kung dumating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo sa lahat ng kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ng pagpapala ng Diyos.
So guys, ito ang mga huling habilin ni Pablo, ang mga huling sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo. So ang sulat naman sa mga Hebreo, ang sulat sa mga Hebreo ni Pablo ay para sa mga mananampalataya na mahigpit na pinag-uusig at nanganganib na matuksong itakwil ang pananampalatayang Kristiyano. Nakarelate ako guys. Pinalalakas na sumulat ang kanilang loob para tumatag sa pananampalataya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakitang si Jesucristo ang tunay at pangwakas na kahapahayagan ng Diyos. Tatlong katotohanan ang binibigyan diin dito. Si Jesus ang walang hanggang anak ng Diyos, na lubos na tumalima sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit na kanyang itiniis. Pangalawa, ipinahayag na ng Diyos na si Jesus ang saserdoteng walang hanggan, higit sa mga saserdote ng lumang tipan bilang anak ng Diyos. Si Jesus ay nakahihigit sa mga propeta sa lumang tipan. At pangatlo, sa pamamagitan ni Jesus, ang mananampalataya ay naligtas na sa kasalanan, sa takot at kamatayan. At bilang mataas na saserdote, si Jesus ay nagkakaloob ng tunay na kaligtasan na siyang layunin ng mga ritual at mga hayop na inihahandog sa dambana ayon sa relihiyong Hebreo. So, sa pagbanggit sa mga halimbawa ng pananampalataya ng ilang kilalang tao sa kasaysayan ng Israel, na nanawagan sa kanyang mga mambabasa ang sumulat, si Pablo, upang manatili silang tapat. Itoon kay Jesus ang paningin at tiisin ang anumang hirap at pag-uusig na maaari dumating sa kanila. Nagwawakas ang aklat na ito sa pamamagitan ng mga payo at babala. So, nabasa na natin lahat ito, guys. So, hallelujah, tapos na natin basahin ng buong Hebreo. So, darating na tayo sa sulat ni Santiago. So, mababasa natin ang sulat ni Santiago, guys, sa isang video ko sa Ria Palmarogas channel. So, nandun yung mga sulat ni Santiago. So, binasa ko lahat to, guys. So, susunod ang unang sulat ni Pedro, ang ikalawang sulat ni Pedro, at ang ikatlong sulat ni Pedro. At susunod ang unang sulat ni Juan, at pangalawang sulat ni Juan. At ang susunod, ikatlong sulat ni Juan, at sulat ni Judas. So, it's Jude. So, susunod ang pahayag na o ang revelation o ang apocalypse. So, tapos na natin guys ang buong Biblia. So, nabasa na natin ang mga sulat ni Pablo sa lahat ng iglesyang itinayo niya noong panahon ng mga Israelita noong unang panahon. So, guys, marami tayong natutunan sa kanya bilang mga Kristiyano. So, isa lang naman ang ano nun guys, ibig sabihin nun, isa pamuhay natin lahat ng kautusan. Hindi lang paniwalaan, kundi sundin natin lahat. So, huwag tayong patangay sa mga persecution, sa mga pagpapahirap ng mga tao na hindi naman natin kapanalig. So, magpakatibay tayo guys, magpalakas tayo sa Panginoong Jesus, babad sa presensya niya o sa Word of God, sa utos ng Diyos sa Biblia. So, muntik na akong malagay sa, guys, muntik na akong mailayo sa tamang katuruan nitong mga huling araw. Ko sobrang hirap na nang dinadanas ko, guys. So, hinahihirapan na ako emotionally and mentally. Hirap na ako. So, muntik na akong mailayo sa sa katotohanan ayon sa banal na kasulatan. So, guys, binalik na naman ako ng Diyos sa tamang aral. And, hindi ako pinabayaang mawalay sa Kanya. Ngayon, eto, nagsasalita na naman ako sa inyo. Binabalik ko na naman lahat ng papuri pasasalamat sa Panginoon Diyos na buhay, na patuloy na sumusubaybay sa atin araw-araw. And hindi tayo hinahayaang mapahamak sa lahat ng ginagawa ni Satanas sa buhay natin. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sana magsilbing aral to sa mga taong gusto pang maligtas at gusto pang makilala ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay. And mapunta tayong lahat sa langit, hindi sa impyerno, pagkamatay natin, pagdating ng tamang panahon. So guys, kumusta naman kayo? Ako muntik na ako maligaw. So thank you Lord, hindi ako hinayaang mapahamak. Salamat Panginoong Diyos. And thank you Lord Jesus Christ. Salamat po. And yung mga nakausap ko, tutulungan sila ng Holy Spirit ng Panginoong Jesus para malaman nila ang katotohanan. So, nakausap ko kasi sila tungkol sa pananampalataya ko. And hindi sila siguro hahayaang matisod sa akin. Because
i-renounce ko yung faith ko, guys. So, hindi maayos ang lahat. So, yun ang nararamdaman ko. So, that's it, guys. Wishing you the best in life. See you next time. Bye for now. This is Mami Yang wishing you all the happiness in life and yung pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Though hindi naman tayo sobrang yaman, nararanasan pa rin natin yun. Sana maranasan natin lahat, okay? So, bye for now. See you next time. Bye! God bless!